Dito kita na Solomon, may 3 weeks celebration. Yun yung 3 times 7 or 21 days. 3 Sabado, 3 Sabbats, that's 1 day, so that's Sunday. Yung mga Hudyo, lalo sa Badista, hindi kinikilalang Sunday as celebration or day of worship. 3 Sabat yun, plus 1, 22. Kaya, 22nd day, yun yung last day of celebration. Is 1 plus 22. On the 23rd day, sabi doon sa 10, on the 23rd day of the 7 months, 7 buwan nila ng celebration, nung kalendaryo nila, doon na huminto o pinauwi na ni Solomon on the 23rd day. Doon nagkaroon ng pagtatapos on the 23rd. So, 22 days of celebration. 3 Sabat plus 1 day is Sunday, doon ang peak ng kanilang celebration on the 22nd. On the 23rd, doon na sila nagkatay-walay. Sabi doon sa verse 10, on the 23rd day of the 7th month, Solomon sent the people away to their tents, joyful and glad of their heart for the goodness that the Lord has done for David, for Solomon, and for his people, Israel. So, maganda yung celebration dahil salamat. 3 Sabat at 1 araw na pagdiriwang. May kanya-kanyang may kanya-kanyang purpose tong 3 linggo na yon. And the last week was to dedication of the temple. So sabi ng Panginoon kay Solomon, verse 12, then the Lord appeared to Solomon by night. Tapos ang gawain, matapos ang celebration, that night, doon. And the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer. Ang Panginoon, kasi dedication nga yun, nandoon ng prayer ni Solomon, prayer ng mga tao, but particularly for Solomon, God has heard that prayer on that day. Sabi niya, for the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. What's the sake of temple celebration, temple dedication. Pati yung palace ni Solomon, the same. Sabay silang i-dedicate sa Panginoon. Then the Lord appeared that night. I've heard your prayer. So the Lord, hindi siya nagdi-delay ng prayer. Pag sinabi ng ating speaker, yung paalala ng Panginoon na padala siya ng tagtuyot, drought, padala rin siya ng disaster, at yung last yung pestilence na sinasabi. O pestilence, yun yung although disaster din, pwedeng sabihin mauwi sa disaster, pero yung po ay hindi lang sa agricultural na peste, kundi matindi sa kanilang kalusugan o sa kanilang pangakatawan. Tulad nitong coronavirus is considered a pestilence or plague. Salot, hindi ganong ginagamit ngayon yan kasi nakikita sa Bible kung ano yung plague, ano yung salot, ano yung pestilence na pinapadala ng Panginoon na sumisira sa economy nila at pumapatay sa kanilang pamilya o sa mga mahal nila sa buhay. That shows umuulit lang ang Panginoon pag ang kanyang bayan ay nakakalimot. Pero hindi ba 3 linggo, hindi ba sapat yun na masagana sila, nagsa-celebrate, umuwi sila na may kagalakan, masaya? Pero ang gusto ng Panginoon, yung tinatawag natin ngayong new normal. Tinakurento sa buong mundo, binansagan na new normal. Hindi na mawala yung face mask, hindi na mawala yung social distancing o physical distancing, paghugas ng kamay, o hygiene, cleanliness, sanitary, pag-i-infect ng kapaligiran. New normal na yan. Kaya kay Solomon, new normal ang hinahanap ng Panginoon bago na ang pamumuhay, bago na ang sisimulain. Dahil meron na kayong templo na paglalapitan, pag-aahinan ng mga susunugin, na burnt offerings, ahin na susunugin. Doon nyo na ibidadala ang inyong mga tithes, ang inyong mga offerings, sacrifices, everything in my commandment sa aking mga utos. So that's the new normal. Kita na Panginoon dahil dati ang Panginoon nananahan lang sa symbolical arko o Ark of the Covenant. Ngayon may templo na siya. Pinakamalanging building sa buong mundo at the time. Kaya nga kinaingitan niya ng Babylonia. Ang unang nilusob ng Babylonia, hindi patayin ng mga tao, kundi sunugin hindi i-ransack ang temple at yung mga palasyo ng mga hari ng panahon na yun, kasama na yung palasyo ni Solomon, at kinuha ang tunito-nilado mga ginto. Kala mo siya Masita lang meron. Mas mayaman ng panahon ni Solomon kay Masita. Kasi nandoon ang pinakamayamang tao sa buong mundo si Solomon. Nandoon ang treasury niya, nandoon yung kanyang depot ng yaman and so forth. Kaya nangusap ang Panginoon sa kanila, this is the new beginning, new normal. Under the term of Solomon na pasasaganahin ko, paunlarin ko kayo na walang maging katulad niya na hari. Yun ang pangako ng Panginoon kay Solomon. Pero ang connection doon, dahil pinagtayo mo ko, sumunod ka sa utos ko na gawa mo ko ng
matatahanan kong templo kasi hindi binigay sa kanyang tatay na si David because he was a bloody man. Madugo ang kamay ni David. Marami, libo ang napatay niya. Libo-libong napatay niya mga kalaban niya. So, why? Anti-climax na tinatawag. Sa pagsusulat, may climax, may anti-climax. Climax, pick ng storya, sa movie, doon magdi-decide ang director o yung scriptwriter kung doon mamamatay yung bida o kontrabida, iligtas yung bida, mga gano'n. Yun ang highlight, yun ang climax eh. May anti-climax. Yun yung mga design ng pagsusulat. Anti-climax. Dito, ang pagsasalita ng Panginoon kay Solomon, anti-climax. Kasi if my people are called by my name shall humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then turn from their wicked ways. Kaya in the midst of celebration, may wicked ways pa rin sila. Nakikita pa rin ng Panginoon na hindi na bago ang puso. Kahit dumaan ang mga epidemya, dumating ang locust attack sa kanilang agrikultura, dumating ang mga invasion o pag-aatake ng mga bansa sa paligid nila, nagkaroon ng drought, lalo na sa panahon ng Elijah, hindi lang kay Elijah nagkaroon ng famine, marami pa. Now, the point is, the people did not change. Hindi na bago ang mga tao. Kaya may second wave. May posible magkaroon ng second wave ang coronavirus na ito. Sabi ng Presidente, we cannot afford a second wave of COVID-19 pandemic. Sabi niya, hindi na ng gobyerno gusto sampayan. Kaya, message sa atin ng Panginoon. Time of Solomon, that's the new normal. God is expecting His people come and worship. Huwag nyo ipagpaliban ang aking pagtamba, mga ahin yung susunugin, huwag nyo kaligtaan. Nandito na eh. That's the new normal, to live under the administration of King Solomon na sa buhay niya, ipinakita ng Panginoon kung gaano parang ang kanyang pamamahala at buhay na naging tanyag siya sa buong mundo. Kaya mga state visits ng mga hari, mga leaders ay humanga sa palasyo ni Solomon, sa templo, nakita niya. Sabi nga ng Queen of Sheba, wala pa sa kalahati ang nakita ko sa mga sinasabi ng mga tao tungkol kay Solomon sa kanyang wisdom. At kung paano iserve ng mga katulong niya, paano ang social graces, table manners, ginagawa sa kanyang palasyo. Namangha ang Queen, Reyna na yan ng Sheba. So ganoon kataas ang standard ni Solomon sa kanyang pamamahala at sa pamilya niya at sa pamumuhay. Now, the point that God wants His people to come back to Him, turn from their wicked ways. Verse 14. Repent and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Restore their land. Kapag sinabing land, agricultural yan, kasama yung kanilang livelihood, business, the whole, their economy. God will heal their economy. Pinang IMF, International Monetary Fund, it will take about 3 to 5 years bago makaahon ng global economy ng mundo o ng mga bansa. And they lost 25 trillion of economic growth. Yung dapat ay lumalago sila, $25 trillion. Ang damage nitong COVID-19. Generation yan. Kung baga sa atin yan, baka 3 generation natin kitain yan. $25 trillion. Kaya pati tayo, apektado. Yan ang gusto natin. Magsimula muli tayo. Let's start anew. Yan, back to square one. Mula tayo ng new normal. Kaya sa church, new normal na natin. Ni Pastor Reggie, natawa ko, kung magre-reklamo lang ang 20 pesos, bakit parati akong inyong sinusubo dyan? Bakit ako parating binibigay nyo dyan? Wala na bang iba? Ikaw 100. Dagdag ko na lang yung Pastor Reggie. Ikaw 1,000. Ba't ayaw mo lumabas? Yun. Pinakamaliit ang pinapalabas lagi. Nagtuturuan pa sila. Siguro sa bulsa, nagtutulakan yung 100, 500, 1,000. Yung 1,000, nagtago na. Mga gano'n. New normal na dapat tayo. Yung inalis ng Panginoon dyan sa verse 14 na gusto niya, ang bayan niya, ilalapit sa kanya na may new normal dahil tatas niya. Actually, Solomon's time, during the watch of Solomon, it was the golden era, kung tawagin sa kasaysayan. The golden era of Israel. I love history. Favorite kong history. New, tinatawag na normal, until they attain their golden era. During the time of Solomon, wala nang naulit yan sa kasaysayan hanggang dumating ang Panginoong Jesus. Okay, so, turn from their wicked ways. Ngayon, ang kailangan natin ito sa ating bayan. Not just to survive the pandemic, but people to turn from wicked ways and seek my face. Then, I will heal their economy. I will heal their land. I will restore their blessings. Lord, blessings na yan. Higit pa sa isa because God was honored in their heart. Let us, Lord, salamat po. We have the new normal of our spiritual life, the new normal in the church,
na hindi kami taking for granted ang pagsimba. Hindi taking for granted ang pagdalo o pagpunta sa gawain mo wherever. Sa Bible study man, Sunday service man, midweek, Friday. Huwag silang matatabangan. Dahil in the midst of celebration, nadudog pa rin yung ugat ng kasalanan na tumutubo pa. Pinutol lang, yung chinap lang yung puno, yung sanga. Pero ang ugat ay nadudong pa rin na nanatili para tumubo muli. Bagong usbong na nadudong pa rin ang mga kasalanan. Walang pagbabago. Kaya namin, Lord, after we have been through this pandemic, makita pong mundo ang pagbabago na ano man siya, pinakamayaman man sa mundo, pinakatanyag sa mundo, ay pwede siyang kapitan ng coronavirus. Right na, head of the state, tulad ni Johnson, na Prime Minister ng UK, United Kingdom. Alam namin, Lord, walang sinasanto. Kahit na mayamang bansa, pinakamahirap na bansa, ay walang maitatago sa Dahil po, pinakita mo, pinahinto mo ang maraming ekonomiya, pinahinto mo ang mga malls, pinahinto mo ang ekonomiya, pinahinto mo ang karagatan ng paglalakbay, panghimpapawid at panglupa na mga pagbabiyak. Dalangin po namin, Lord, na maisip to ng mga tao, the new normal, which is turning from their sins, leaving behind their extra baggage. Lahat ng nakakabigat sa buhay nila, may Diyos-Diyosan na dala-dala. So you are beginning setting the new normal in your household, in your temple, sa aming bahay-sambahan, sa aming mga puso, the spiritual temple of the Holy Spirit. You want a fresh start where your presence will be with us and lead us in your right spots. Ang Panginoon tayo nagparating sa amin, Pastora Tara, ang pagkatang working team ng Kalamba, sa lahat na nakabahagi. Thank you so much, Lord, na kami nakakaisa mo kahit virtual reality ito, kahit ganitong paraan nakakakonek kami. Pero hindi namin kinakasawaan dahil pati ang mga hindi kasama rito ay kapanood. Nabibigyan ng opportunity to listen to your word. Salamat po, Panginoon, sa mga nakakabahagi. Salamat po sa babahagi. At salamat po sa tatawagin mong makakabahagi. Sa mga susunod na panahong marireview nila ito kung paano sila nakasurvive sa pandemya. Salamat po, Panginoon. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin na may mga karamdaman. Tinataas namin sila sa iyo. Mga nahihirapan huminga, tulad ni Sister Lucy. Mga matatanda namin, Lord. Ilayo mo sila sa anumang infection. Ilayo mo sila sa anumang kahinaan ng pangangatawan. Increase and boost their immune system, Lord. At yamanin mo ang kalang kalugan sa kanilang mga tahanan. Huwag silang mawala sa iyong pagkakatawag. Huwag silang mabagot sa tahanan. Mga bata rin, Panginoon, huwag silang maging palaboy, huwag silang gagala-gala na wala namang tuturan. Pag nagkaroon ng sakit ay ang gobyerno pang sisisihin. Kaya sabi ng ilang political leaders ay ang mga pasaway ay huwag tulungan ng gobyerno para sila ay madala. Kuminsan pinahintulutan mo mangyari ito sa maging ang mga mahirap. Dahil nga po sa pinakita mong pagsuway nila sa kautusan ng ipinatutupad ng pamahalaan. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang namumuno sa amin at nakikita namin you're in control of everything sa aming sambayan ng Pilipino at nakakabuti ito na didisiplina ang mga tao, hindi napipigilan ang kailang mga paggala at walang katuturan, kundi makapanood sila na yung pamamayag ng salita at makarinig sila ng yung mabuting balita. That's your goal, Lord, na may pakita mo at new normal sa buong mundo. We give you praise, glory, and honor. Iunat mo po yung mapagpalang kamay at in real time, right now, in this place where they are, pagpapala mo'y dumaloy sa amin, ang iyong protection sa anumang pestilence, sa anumang pandemic. Dalangin namin, Lord, hindi ito makakarating sa aming mga tahanan. Palakasin mo, Panginoon, ang kailang panampalataya, malampasan, madaigan yung gawa ng kaaway. At kami mag-celebrate kahit ilang linggo pa yan, Panginoon, basta tama ang relasyon namin sa iyo. May nag-celebrate pero hindi tama ang kailang celebration. Kaya ano pa yan? Anumang handaan yan? Kung hindi naman tama ang kailang relasyon sa iyo, ay baliwala rin, Panginoon, ang kailang pagdiriwang. Make our celebration right because of our right relationship with you, Lord. Salamat po sa bawat kasuguran. Thank you for using this technology to reach out to many. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Glory to God, now and forever and ever. Amen and amen. Praise God. Thank the Lord.